Ang gawin? Explain sa inyo? Yes, sir. Reson. Pato ba naman pagsusulat ko? Ano spelling? Resonance. Okay. Resonance or pi band. Delocalization. Okay? Kaya nakalagay dyan, double single band. Bakit yung palat ang dami? Double single band. Kaya double single band yung label kasi pag nagkakaroon ka ng pi band delocalization, ang importante ay may alternating double single band. Yun lang yung palatandaan? Hindi. Yun lang yung parang requirement for it to occur. Kasi for example, no, CH3, CH2, C double bond, CH2, CH. Ayan. 'Di ba may double, single? Hindi pwede kasi pag tiningnan mo, saan pupunta yung pi band? Pag sinabi mo kasing delocalization, there is movement of electron from from one place going to another. Kaya 'di ba pag dinodrawing sa board may arrow? Yung arrow demonstrating that yung electron from one place moves to the other place. Kaya ito cannot be. Okay? Walang Delocalization. no resonance. Kasi walang pupuntahan yung pi, sir. Yes, walang pupuntahan. O ngayon, paano yung may pupuntahan? Dapat alternating. So, kaya single, double, single, double, single. Fill up, CH2, CH, 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 CH2. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Tama. Okay? So, pag tinignan nyo ito ngayon, single, double, single, double. Oh. So, may pagitan, no? From one place, may single muna, tapos may double bond ulit. Now, yung unang process yun, di ba pinagbibilang kayo ng canonical structure? O, ito na yung 1. Oh, ang tawag dyan, original. Oh, so, yung original, laging yun yung number 1. Oh. Tapos nun, ang unang movement niyan, either way, yung double band lang yung concern mo pag resonance, no? So, ibig sabihin nun, anong hybridization ng may double band carbon? Di ba? sp2. Tapos ito, sp2 din yan. Kasi double band eh. Tapos sp2. Okay? So, isa pang requirement para sa pi band is that, aside from alternating single-double, kailangan din may magkakatabing sp2 carbon. Na ilan, sir? Kahit ilan, basta magkakatabi sila. So, kahit dalawa lang, sir? Oo, hindi. Pag dalawa, syempre, walang movement. Parang naman, di ba? 1, 2. Eh, di 1 pa din yung sa umpisa, di ba? For example, ganyan, no? For example, CH2, double band, CH2. Okay, kahit i-break ko to, going there, parang 1 lang din, di ba? So, parang wag na. So, ano po yung simplest Pagod lang. resonance structure? Simplest resonance structure, parang... CH na double band. Pag nadagdagan po siya ng isang CH3, ng isang single bond. Basta wag siyang magiging in-between ng double band. Kunwari, C double band, tapos for example, double band yan, no? CH. Tapos biglang ito, CH2. Magiging sp3 to bigla. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi tingnan nyo to, alternating sila, double, single, double. Pero lahat yan, sp2 hybridized. Bakit? Kasi pag kunwari itong carbon na to, no? Palakihin mo siya. So C, tapos double band, diba? Tapos may carbon, C, single. Ngayon, isa-isa lang yung break. So either itong double band na to or itong double band na to lang. So ito na yung unang canonical structure, diba, yung original. So if you start here, syempre, maghihiwalay sila. Okay? Pag naghiwalay yan, para lang sila magjowa. Kahit ang kanilang dalawa, pwede nilang makuha yung electrons. So, sabihin natin, dahil nandoon yung isa pang pi band, papunta na lang doon. Choice mo naman yun actually. Papunta doon yung electron. So, ito ngayon magiging partially positive, partially negative. Tapos nun, still maintaining yung CH, double band, CH2. Tapos nun dito, single band, CH3. Ito na yung number 2. Number 2, canonical structure. Yung number 3, yung paring C na yun, no? Double band. Positive to. Tapos nun, CH. Diba ito, sp2 hybridized? Ito,
ay sp2 hybridized din. Pero meron siyang partial negativity, single bond. As sp2 hybridized, no? Remember, kapag pi bond, overlapping yon. So, kung overlapping yon at sp2 hybridized to, sp2 hybridized to, ibig sabihin nun, they should have the ability na mag-overlap ng orbitals. So, pag nag-overlap yung orbitals, para mo sinabing itong electron na to, na excess, galing dun sa band dito kanina, magde-delocalize here. Pag nag-delocalize yan dyan, magiging double band na to. Diba? Automatically, yung band dito, kanina, magbe-break. Kasi, hindi naman sasaya si carbon na 5 ang bands niya. So, pag nag-break yung band na yun doon, automatically also, yung band na yun, pupunta dito, ito na ngayon yung magiging partially negative. So, 3. So, pag ito yung structure mo, edi may tatlo ka lang na canonical structure. Yun na yun, sir. Yan na yun. Gusto mo ibalik, pwede din. Yun yung pang-apat, sir. Hindi. Sir, ito, bakit hindi pwedeng lagyan ng resonance to, sir? Alin? Ito, sir. Ito, kasi sp3 na tong isa eh. CH3 na tong isa. So, hindi siya Hindi to. lilipat yung pi. Ang movement lang dyan is itong dalawan to. Again, Going back. wala lang din. So, ilan yung canonical structures niya, sir? 1, yung original lang. Kasi walang movement na walang movement na magaganap. Kasi ito sp3 na. Okay? So, basta dapat lagi magkakaroon. Ang pwede dito, CH hyperconjugation. Hindi double, hindi pi band. Pero pwede ang pi band dito, pero ang mauuna, CH hyperconjugation. Mamaya na yun. Okay? So, yun lang yung resonance. Ano pang tanong nyo? Resonance. Ano ba yung quiz? Ano ba quiz nyo? Quiz to, no? Anong quiz nyo? Lahat. Sa quiz ni Auntie, may structure, pa-identify niya lang sa inyo ano-ano yung mga structural effects that can occur on this given structure. Magbigay ka nga. Ganoon, puta. Ito ba sinabi pa? For example, no? For example, yung paborito kong benzene ring. Sa benzene ring, resonance lang yan. Bakit, sir? Ay, double band, double, single. Tapos lahat pa ng carbon, sp2, diba? So, nandun na lahat ng prerequisite na alternating double single and all carbons that are beside each other, sp2. So, resonance. Kung dinagdagan niya pa, ano pa pwede niya idagdag? OH. Resonance. Inductive effect. Halos na. Steric effect din. Diba? Steric effect kasi pag dinivide mo into plane yung benzene ring, andito lang lahat ng substituent. So, hindi pantay. Tabingi. Steric effect na yan automatically. Tapos nun, itong NaNO. So, pwede ka pa nga dyan meron ka pang lone pair. Hindi dahil sa H, dahil dun sa O. Tapos nun, dahil inductive din tong dalawang group na to, pwede din ang inductive dyan. Inductive, sir, kasi dahil electronegative. Electronegative ang N tsaka O eh. So hindi pa pala. Sa finals pa yon, okay. Matutunan nyo na yung mga yan ay meron silang certain positioning sa benzene. Kunwari, ganyan yung position. Bakit nagiging ganyan yung attachment sa benzene? Kasi dahil doon sa inductive effect na kinokos ng dalawang yan. Ito yung carboxyl group, tapos yung amine group. So, inductive effect. Lone pair, dahil may lone pair yung dalawang yan. Walang CH hyperconjugation, of course. Okay. Example naman, sir, na may CH. Upload ko to sa YouTube, sir. Malaking tulong ko na. Thank you. Ay, hindi. Wala palang tulong. Ganyan. Ano yung CH hyperconjugation? Ito, sige. Number 2. CH3.
hyperconjugation. Okay? Pag sinabi mo CH3 hyperconjugation, ito lang yung tinitingnan nyo. Okay? CH3 lang ang importante. Ibig sabihin nun, dapat si sp3 carbon naka-attach kay sp2 carbon na meron pang isang nakalagay na sp2 carbon. Or SP. Or SP, syempre. Or SP, or SP. Okay. Doon din pala, sa resonance, pwede ding SP. Basta may pi band nakasangkot. So, SP2, SP lang ang may pi band, no? So, dito, di ba, ito, CH3, no? So, CC, may tatlo siyang chicks. Yung tatlong H na yon. May katabi silang SP2 na carbon, double band. Ngayon, ang tendency ni CH3, dahil si carbon na to may double band, okay, madaling mag-overlap, laging may vacancy, laging available to. So, ang gagawin niya, pwede, manchichicks yan. Ang gagawin niya, dahil hindi niya nakaya masyado nang madami, 4 na yung nakakabit, bawasan ko muna ng isa. Okay? Doon niya kukunin yung electron. Kaya tinatawag doon ng CH3 hyperconjugation or sigma. Hi guys! Guys, dito ba kayo? Oh shit, dito pala kayo. Lipat tayo doon. Lipat tayo guys. Keep watching. Keep watching our tutorial. This is our tutorial. Just watch the part 2. Yes.